Hi guys, it's me Joanne. Welcome to my channel. So ang itatopic ko ngayon sa inyo is about ano nga ba ang tinnitus. Ang tinnitus ay isang ingay na nagmumula sa ating tainga kapag stress ang isang tao, yung katawan natin ay naglalabas ng hormones tulad ng adrenaline at cortisol na maaring makaapekto sa pagproseso ng pandinig ng ating utak at humahantong sa paggawa ng ingay. Like halimbawa, yung ugong na naririnig mo sa yung tainga at yung pakiramdam mo na may tawag nito, ito bang parang may kuliglig na hindi mo maintindihan yung mga tunog na naririnig mo, and then yung pakiramdam mo na parang may pressure sa loob, yung pressure ba sa loob ng tainga mo na nagkokos ng ingay. Like halimbawa, kapag nakasakay ka sa eroplano, yung pressure sa tainga mo, um, the same din. Parang may pagka-similarity sila dito sa tinnitus. Kasi tinnitus guys is nagtre-trigger ito. Mayroon kasi tayo nito. But kung mayroon kang anxiety disorder at yung chronic stress, mas ano to, kumbaga mas malakas siya. And na mas nakakaapekto lalo kaysa doon sa mga taong walang mga chronic stress or walang anxiety disorder. So, ayon sa mananaliksik, minumungkahi nila na ang pagkakaroon ng stress at anxiety attack ay posibleng rason ng pagkakaroon ng tinnitus. Syempre kasi yung katawan kasi natin, pag nagpro-produce or naglalabas tayo ng hormones ng adrenaline at kumbaga cortisol, um, kumbaga para siyang yung pagdepensa sa atin kung tayo ba ay nasa isang danger. Like for example, pag nasa kalagitnaan kayo ng recitation, yung yung bang naririnig ninyo yung tibok ng puso dito sa tainga, yung parang pagputok-putok, parang may naririnig ka, parang may nararamdaman ka. And then also, yung ano, tinnitus naman is yung parang may bugging yung sa ano mo sa tainga mo, na parang may umuugong na hindi mo alam na ikaw lang yung nakakarinig. And then syempre, pag kulang yung kaalaman mo, syempre magko-cause ka ng panic, na magkakaroon ka ng panic attack. And then yung tense yung yung mga muscle mo, kasi hindi mo alam kung ano nangyayari, kasi bawat nararamdaman nating mga physical na sintomas is yung reaction ng ating isipan is iba. Kumbaga, it is exaggerate kahit wala ka naman sa tawag nito, na hindi ka naman nasa bingit ng kapahamakan. So, yun, kumbaga yun ang sinasabi na nagiging active yung ating fight or flight mode. So yun ang, kasi para sa akin, ako nagkaroon din ako kasi mayroon akong panic disorder. Kapag alam ko kapag umaatake yung aking panic disorder, kasi yung pinaka sinyalis niya is yung parang may pressure sa aking tainga at yung sounds talaga na parang may kuliglig na hindi mo maintindihan, na parang may pressure sa loob ng tainga mo. At yung parang umpisa pa lang siya, yung tunog niya parang galing sa baba pa lang, pataas ng pataas ng pataas, na hindi mo talaga ma-explain na yung sounds talaga niya guys, na parang ganito, ipaparinig ko sa yung parang ganito guys, yung sounds niya parang ganito kapag umaatake yung tinnitus ko.
Yan, parang ganyan siya. Parang ganyan yan kapag umaatake yung tinnitus ko. So, I always ask that to my husband. Sinasabi ko sa kanya, mayroon ka ba nitong tinnitus na ganito? Na parang may umuugong sa tainga mo. So I'm very thankful kasi yung asawa ko mayroon siya. Mayroon siyang panic disorder din. So yung kanya, so ako may mga advance na akong kaalaman about panic attack, about yung mga nararamdaman ko kung bago pa lang sa akin. So, tinatanong ko sa kanya kasi siya is much more expert than psychiatrist. Kasi siyempre, may mga psychiatrist na hindi nila na-experience. Pero yung psychiatrist ko, guys, honestly, mayroon din siya. Nagkaroon din siya ng panic attack at anxiety. Kasi nga, of course, very stressful. Kasi yung pagiging isang psychiatrist, stressful din yan. Pagiging isang doktor, stressful din yan. So, yung trabaho ko rin, stressful din. O pagiging isang ina, stressful din, di ba? Kumbaga walang hindi nakaka-stress na trabaho. Lahat talaga is nakaka-stress. So, I always ask that to my husband na, mayroon ka bang tinnitus? And sabi niya sa akin, yes. And sabi ko sa kanya, is that dangerous? I always asking, is that dangerous? It is normal? And sabi niya sa akin, yes, it is normal, but it's not dangerous. It is only a few seconds. That's also true kasi every time na umatake or nangyayari yung tinnitus, inoobserbahan ko yung sarili ko kung hanggang saan yung ano niya, kumbaga yung kanyang tunog. And then, once na mangyari ulit siya, inoobserbahan ko lang siya. Kasi pag wala kang knowledge about this tinnitus, mas lalong lalala yung anxiety attack mo, yung anxiety disorder mo. So, everyday na yan, everyday. So, kung anong mayroon ka ngayon, yung kapag mayroon kang tinnitus, it means that you have a chronic stress. Kaya nagtre-trigger yung tinnitus mo na hindi mawala-wala. Hindi siya mawala-wala. And then, ang tanong, may lunas ba itong tinnitus? Well, to be honest, wala siyang lunas itong tinnitus o wala rin itong gamot. Kusa lang itong nawawala. Kusa itong nawawala. It's just like a seconds, a few seconds. I think 15 seconds or 20 seconds. It depends kasi it's person to person. Kasi ako, guys, parang umaano lang siya. Kumbaga parang dumadaan lang siya. Parang from the small sounds to higher sounds. Yun ang nangyayari sa akin. And then, kasi it's because mayroong akong knowledge about it. So, yung reaction ng katawan ko, katawan at isipan ko, especially my mind, sinasabi ko, yung mind ko, okay, it's because of, I know that magkakaroon na naman ako ng atake ng panic attack ko, and it's because of the stress na nangyari sa aking trabaho. Kasi lately also, nagiging stress din, nagkakaroon din ako ng stress, especially pag Lunes. Kasi pag Lunes sa trabaho, kasi syempre Lunes yan, marami kasi kaming gawain na naglilinis kami ng ng mga tawag nito ng kwarto ng mga bata. Tapos syempre from 8:30 kailangan na kaming magluto, kailangan nasa kusina na kami. Tapos pupunta ka pa sa department ng mga labada, mga plantsahin. So, kailangan mo talaga lahat ikaw. So, siyempre, nag-iisa ka lang. So, siyempre, yung stress mo is mataas. But hindi ko siya, yung stress ko sa trabaho ko, hindi ko siya nadadala dito. But, siyempre, yung katawan ko nagre-react afterwards. Like, for example, kung nagpapahinga ako or suddenly, like, let's say, kapag weekend, nakakaranas, parang lang siya, light lang siya. So, I know how to manage. Kasi kapag alam mo paano mo ma-manage yung yung stress mo, hindi siya magi-stay yung tinnitus sa yung tainga, yung tunog or yung ugong na naririnig mo. Kasi it is very uncomfortable feeling, nakakairita na nakakapagbigay sa'yo ng stress. Kasi iisipin mo na baka may malalakang sakit.
'di ba? At isipin mo talaga na tapos dito na papasok din yung panic attack mo, yung pagiging obsessive mo. So, mahirap lalo na pag wala kang katibayan na may kung ano talaga yung punot dulo ng pagkakaroon mo ng tinnitus. So, yes, karamihan ng mga kaso ang ingay sa ating tainga na dulot ng stress at anxiety, nawawala itong tinnitus sa sandaling makawala tayo sa sa stressful na sandali, like kapag makalaya tayo sa stressful, because sometimes we trying to hold on our stress, kumbaga. So yung stress is napupuno lang sa loob natin. At yung mga nagsisilabasan ng mga sintomas, ito na yung tinnitus, nagpapalpitate ka, nanginginig, nagkakaroon ka ng muscle tense, nagkakaroon ka ng bara sa lalamunan, nagkakaroon ka ng hyperacidity, nagkakaroon ka ng dizziness. It's because you try to stop yung nakakapastress sa iyo. Hindi mo siya ma-let go, hindi parang parehas din 'yan ng kapag nagbo-boil ka ng tubig. Kapag hindi mo tanggalin yung takip, um, yung niya, kumbaga yung singaw niya, parang, kumbaga parang, yung takip parang umaalog-alog kasi gusto niyang makalabas. But kung tanggalin mo yung takip na yun, lalabas yun. Ganon din yung stress. So, kailangan talaga, kumbaga, gumawa ka ng mga stress reliever, may mga taong sinasabi to na ito daw yung pag kumbaga dinidistract mo yung sarili mo, which is naman, yes, okay, that's true, pero itong coping mechanism, it gives you a lot of release. Binibigyan ka ng kumbaga inilalayo ka sa mga pag-trigger lalo ng tinnitus mo, pag-trigger lalo yung anxiety. Kasi pag hindi mo libangin yung sarili mo, like isulat mo, that is also coping mechanism. Some people, they say that na ginagawa mong kumbaga ginagawa mo yung tawag na ito, gumagawa ka ng distraction. Why? Yung pagbibisikleta, distraction din yan. Kasi nalalayo mo yung isipan mo doon sa mga iniisip mo, doon sa tinnitus na iniisip mo, yung tinnitus na naririnig mo sa tainga mo. So, pag hindi mo dinistract yung sarili mo, magsisircle ka lang doon sa na yun, sa isang lugar. So, kailangan mo talagang gumawa ka ng paraan, libangin mo yung sarili mo, yung iba nakikinig sa mga relaxation, sa mga, they called it, dito sa YouTube, marami din. And I also do exercise about that dito sa aking tainga. But it helped, nakakatulong siya. But yung akin naman is temporary because I know how to manage my stress. And it's been 8 years na itong aking kumbaga pabalik-balik lang siya, bumabalik naman, nawawala naman, bumabalik. So, parang ako kasi, pag familiar na sa akin, hindi na talaga siya nawawala sa akin. So, I always said, okay, umaano ka na naman sa akin, nagpaparamdam ka naman sa akin. So, ibig sabihin, inaabuso ko na naman yung sarili ko. So, I have to, kumbaga mag-step back ako. Kasi, ito may warning sign na naman. So,